topic natin for this vlog ay ano yung mga plano ko dito sa Z400. Plano means ano yung mga gagawin ko sa kanya. Kung bebenta ko ba siya, for keeps ba siya, kakabitan ko ba siya ng mga parts, performance parts. So yun. Ayan, nung una, pinag-isipan kong bumalik sa Aerox. Kaya lang, hindi nga pwede. Kasi nga, kailangan lumuluwas-luwas tayo paminsan-minsan. So, ako yung mahihirapan sa biyahe pag bumalik ako sa Aerox. So, ang gagawin ko, mag-iipon na lang ako ng pambili ng Aerox. Bili tayo Aerox. Kaya lang, problema ko naman, masikip yung parking namin sa bahay. Kaya, yun, hindi ko alam. Bahala na. Pero one thing is for sure, sa ngayon, 4 keeps muna si Z4. Kasi, hindi ako hindi ko pwedeng i-let go yung comfort na nabibigay ng expressway legal na bike. Although madalas naman tayong ride to work lang sa Bulacan, pero may mga time talaga na kailangan lumuwas. Minsan yun nga, kailangan mag long ride pag stress na sa trabaho. Eh syempre mas madali mag long ride pag naka big bike ka, diba? So yun, as of now, ang bahala ko sa kanya, bibilan ko siya ng mga upgrade parts. Yun eh, kung makapag-ipon tayo. Pero siguro pag tumagal siya sa akin hanggang 2027, hanggang next year, saka natin bibilan ng parts. Pero may mga plano na akong parts, katulad ng suspension, brakes, brake system, mga ganun. O kasi gandang-ganda talaga ako sa nung bago ko bilhin tong Z400, bago ko tignan to, ang tinitignan ko talaga is Z900 SE. Eh yun, gandang-ganda ako doon sa yung unang model ng Z900 SE. Gandang-ganda ako doon sa combination ng nung Öhlins tas naka Brembo. Kaya ayun, nung nakita ko yung Z400, halos kamukha nung Z900 SE. Tapos yung budget natin, pasok lang sa Z400 sa ngayon. Bala ko ngayon, gawin na lang siyang kakabit ko sa kanya yung mga parts na nasa Z900. Katulad ng Öhlins, ng Brembo, yun. So, yun yung bala ko sa kanya, para maging siya, Z400 SE. Ako lang yata nakaganon kung sakali, na Z400 na naka pang mabigatang pang DA ng setup, no? Kung naka Z400 kayo dyan or Ninja 400 na naka Öhlins tas Brembo, comment nyo naman yung comment nyo naman yung picture. Pwede naman mag-comment sa YouTube. Kung hindi mo comment sa YouTube, comment kayo sa TikTok ko, guys. Patingin ako ng mga setup nyo ng Z400 ng Ninja. So ayun, nung bala ko sa kanya, kubitan ko ng Öhlins. Tumingin na ako sa online ng presyo ng Öhlins, nasa 40k plus pag brand new. Pag second hand nakakita ko 30k, pero sigurado bibigay ng 25,000 yun pag second hand. Okay na siguro sa akin yung second hand. Basta walang gasgas, walang issue, okay na sa akin second hand. Tapos yung Brembo, mura lang naman, nasa 10k lang naman yun, yung radial 4-pot piston caliper. Tapos yung brake lever, brake master na Brembo RCS 19, para nasa 18,000 or 15,000, basta nasa ganun. So yun yung bala ko dito sa Z4 kung hindi ko siya ibebenta. Siguro by next year, nakapag-ipon na tayo nun, makapapalitan na natin yung mga pyesa nito. Kumbaga lang, dagdag forma lang, dagdag performance na rin syempre. Grabe ang traffic. So yun guys, sa Tambucho medyo nag-iisip-isip pa ako kung bibili pa ako ng Tambucho. Kasi bukod sa mahal ng Tambucho, yung original, medyo alam mo na, pinag-iinitan sa Pilipinas. Yun, libre na naman yung Skyway natin. Lagi ako nalilibre dito kasi laging yung Skyway sana libre. Steadfast. So yung mga pyesa ng may pang motor, ay pang kotse pala yan. Ito mga helmet, Shoei. Ayan pala yung car scoot.
dumada kasi dito dati, ano yung sarado lagi yan eh. So yun guys, yung tambucho, medyo ano pa tayo doon, hesitant pa tayo bumili ng tambucho. Kasi yun nga, di na tayo pwedeng bumili ng peking tambucho ngayon. So bala ko, magtatambucho ko yung original na. Kaya lang problema, pag nag-original ka, medyo hassle kasi sisita-sitayin ka sa sa checkpoint kasi nga nakatambucho. So bahala na. Grabe ang traffic. Bahala na kung anong ating bibilin. Pero yun, one thing's for sure, pagka nagtambucho ako, branded syempre. Tumingin ako nasaan 36,000, diba? Akrapovic yun guys. Akrapovic na specific for Z400, nasa 36,000. So ano sa tingin nyo, sulit ba? Bibili ka ng tambucho 36,000 tapos pahirapan gamitin sa Pilipinas kasi pinag-iinitan. Tapos di mo may lalabas yung tunog doon kasi alam ko di pwede tanggalin yung silencer, DB killer. Tapos di mo rin pwedeng i-cut delete. Kailangan may catalytic yung yung tambucho. Yun ang nasa memo ng LTO. Pwede ka mag aftermarket basta pasok sa 99 decibels tapos may catalytic para sa mga big bike. Not sure sa lower displacement. Pero yun ang kanilang patakaran ngayon. Kung naka small displacement ako, siguro nasa bandang pa lang ako, Valenzuela. Kasi ganito traffic dun eh. Like pag nag-expressway tayo, syempre, diba? Mas mabilis. So yun, ano sa tingin nyo? Yun lang yung mga naisip kong i-upgrade dito. Suspension, saka brake system. Di tayo magkipeke guys, urigla at kakabit natin. Kasi sayang naman yung pagiging big bike kung peke. May pambili kang big bike tas peke piyesa mo, di ba? Parang pangit naman nun. Guys, kagandahan sa Z400, ito walang init sa hita. Kahit may stuck ka sa traffic, hindi umiinit sa hita yung radiator. Hindi ko alam bakit. Kasi yung kay Ian 400cc rin naman yun, pero sobrang init si hita. Itong Z400 kaya nagustuhan ko, walang kainit-init sa hita. Nagkaroon ako dati ng Rebel 500. Akala ko walang init yan eh. Pero nung nagamit ko tong Z400, mas wala palang init to. So yan guys, how's the Z400 sa traffic? Ayan, makikipagsabayan sa mga maliliit na motor. Actually hindi ako nahihirapan ngayon eh. Hindi ko alam. Pero nung ako dati, Z1000, tapos basta kahit anong liter bikes ko dati, putya, parang gusto mong iwanan yung bike mo sa traffic eh. Itong Z400, normal na normal eh. Kaya mahirap din talagang pakawalan, mahirap sabihin na mag-upgrade ka. Kasi sobrang perfect ng motor. Thank you. Z400. Dito na tayo. So ayan, naka-stock lang siya. Stock.